Nandiyan din yung ating pagsasabatas ng pag-amyenda sa batas na lumikha sa PIDEA, ating palalakasin ng PIDEA, atin silang bibigyan ng kapangyarihan na isailalim ang lahat ng taong gobyerno, lahat appointed at elected, lalo na yung elected, sumailalim sa taunan or once every 2 years sa isang hair follicle drug testing para makasiguro tayo sa lahat ng ating namumuno mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang antas ng serbisyo publiko. Isasailalim natin yan, palalakasin natin ang mandato ng PIDEA. At by the way, bukas March 25 may magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Ang increase daw para masiguro tayo sa gas ay 1 peso and 10 centavo per liter sa gasolina. Yan po yung itataas. At sa diesel at kerosene ay 40 centavos per liter. Ano po ang ibig sabihin nito? Last week or 2 weeks ago, nagkaroon po ng rollback. Pero yung rollback na yan, napakalaki sa mga traditional na pahayagan. Ang laki-laki, rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Pero wala pong na-rollback sa presyo ng gasolina sa pagkakaalam ko Hindi po gumalaw ang presyo ng gasolina. Hindi nadagdagan, hindi tumaas. Ang nag-rollback lamang ay yung diesel at kerosene. Ngayon, last week or 2 weeks ago, ang binawas po sa diesel ay 20 centavos per liter. Sa diesel po ito ang rollback. 20 centavos per liter yung naging rollback sa diesel. Bukas tataas po ng 40 centavos per liter ang diesel. Meaning, hindi lamang nag-offset sa ibinaba nung last week or 2 weeks ago, madadagdagan or tataas pa ng 20 centimos kada litro ang diesel simula bukas. Pagdating naman po sa kerosene, tataas po ng 40 centavos per liter ang kerosene. So makikita natin dito, sa diesel, 20 centavos po ang itataas, meron pang somehow, may konting savings pa kasi 40 centavos po per liter ng diesel yung ginawang rollback last week or 2 weeks ago. Pero bukas mababawasan yung savings na yan dahil tataas ang diesel, 20 centavos per liter. Yung sa kerosene po, tatabla dahil aangat siya ng 40 centavos per liter ang kerosene. Kaparehas po o katumbas ng halaga ng rollback sa kanya last week or 2 weeks ago. But for the gasoline, tataas po ito ng piso 0.10 sentimo kada litro simula po bukas sa produkto ng gasolina. So yan yung mga nakaamba po sa atin. At talagang mahirap ang buhay, kaya dapat po pansinin ng gobyerno yung mga bagay na dapat nilang pag-ukulan ng pansin, yung inflation, yung corruption, yung proliferation of drugs, yung drug addiction. Yan po yung mga dapat nating pinagtutuunan ng pansin, hindi yung political persecution. Wala pong buting maidudulot yan sa napakaraming kumakalam na sikmura mga Pilipino. Ang kailangan po ng sambayan ng Pilipino, trabaho, negosyo, labanan ng inflation, murang bigas, murang bilihin, murang kuryente. Yan po kinakailangan ng Pilipino, hindi political persecution. Ang kinakailangan po labanan, yung graft and corruption. Yan po ang kalaban, hindi po makakatulong na lagyan ng laman yung kumakalam na tiyan ng mga Pilipino gamit ang political persecution. So yan po yung ating diskurso ngayon.